Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagbagal ng economy o GDP. Bumaba ang gross domestic product ang Pilipinas itong first half of 2023. Ano lang, 5.3% compare nung last year. Yung last quarter is 7.6%. So, ang laki ng ibinaba at itong Secretary Jokno nagpapaliwanag at yung paliwanag niya ang dating sa akin parang he's blaming other departments or other cabinet secretaries. Ano ito, parang sinyalis na ba na ang PBBM admin, and there's now a crack, there's now a division, may away-away na. Kung mahinang leader, talagang ganyan. Okay? So, dito sa CNN Philippine News, title, PH Economy to Expand Faster in Second Half of the Year. Jokno. So, ito, kasi trabaho ni Secretary Jokno, economic growth eh. So, paliwanag niya. Bakit bumaba? Anong dahilan? Okay, so ulitin ko ha. Sa SONA ng Pangulo, ipinagmamayabang niya ang Pilipinas kuno fastest growing economy in Asia noong last quarter of 2022 dahil 7.6. Kaya lang yung mga nabasa kong comments ng ibang mga ekonomista, normal daw yun. Hindi dapat ipagmayabang dahil ang Pilipinas galing sa daming restrictions, COVID, noong last quarter of 2022, nawala ng halos lahat ng restriction, normal, babalik ang negosyo. So, normal yung 7.6 na economic growth. Hindi dapat ipagmayabang. Kasi, pinagmamayabang na ng PBBM admin, si PBBM as a president, na magaling siya. Ito ngayon. Noong first quarter of 2023, medyo mataas pa. I think 6.4%. Kaya lang, ito ng second quarter, bumulusok. 4.2 na lang. Kaya ang average, 5.3%. Ang target ng gobyerno is economic growth for 2023, 6 to 7%. Hindi ang baba. Ano ba yung IMF, International Monetary Fund, nagbigay na sila ng kanilang assessment sa Pilipinas. Binabaan na nila yung projected growth ng Pilipinas. Dati is 6 to 7%. Basta, mataas ang projection ng IMF. Ngayon, ang projection ng IMF, 5.3 na lang for this year. Sinasabi ni Secretary Jokno, hindi, tataas pa yan. By second half, third and fourth quarter, tataas. In-explain niya kung bakit tataas. Kaya lang, ang explain ko muna, ano daw ang rason bakit bumaba itong first half of the year. Number 1 is inflation. Number 2, underspending ng gobyerno. So, kasalanan pala ng gobyerno, bakit bumaba o humina ang ating economic growth? Nandyan na yung pondo. Underspending muna tayo Nandyan na yung pondo if I'm not mistaken, 5.2 trillion pesos ang approved budget ng 2023 na ang target is 6 to 7% economic growth. Ngayon, 5.3 na lang. Bakit? Hindi naman ginagastos yung pondo na nandun lang nakatiwangwang. So, ito si Secretary Jokno, pinangalanan pa niya ang mga agencies. Ito yung sinasabi ko na parang he is blaming his co-secretaries.
Ito ang pinanganlan niya ng mga ahensya na mahina ang galaw. Mahina ang implementation nila ng project. Kasi, kung yung 5.2 trillion gagastusin ng maigi, pupunta yan sa ekonomiya. Tataas ang ating gross domestic product. Ganon yun. Kung hindi gastusin, kaya bumaba. Ito yung mga ahensya na underspending. Department of Public Works and Highways. Mahina sa project. Hindi katulad ni Tatay Digong noon. Nako, ang bilis. Yung bill niya. Department of Transport. Ito rin. Secretary Tugade. Grabe. Daming project. Ngayon, Bautista. Wala. Malamya. Department of Health. And then Department of Social Welfare and Development. Yang 4 na ahensya na yan with billions of pesos. Wala, underspending. So that's sign of anong ibig sabihin nun? Inefficiency, poor management, weak leadership. Mahina ang mga secretaries. No. Bakit may nang mga sekretary? Follow the leader. Weak president So, in-expect ni Secretary Jokno nga itong second half, third and fourth quarter, gagastusin na yung pundo. I-implement na ang mga projects. Bakit kailangan pa na bumaba ang rating ng Pangulo? Tapos ito na nga, bumaba na ang economic growth. Bakit hintayin mo pa ng ganong sitwasyon bago mo i-spend yung pundo? Ano naman yan Simulat sa pool. Ganyan na, may budget niya dapat. Kung anong nakaprogram, gastusin mo na, i-implement mo yung project para makatulong sa ekonomiya. So, to me, this is something wrong. Kaya yung pagmamayabang ng Pangulo, wala na, nabigwasan na. Ulitin ko International Monetary Fund. Nag-forecast na. Mga 5.3 na lang ang economic growth ng Pilipinas for this year. Isang malaking bangko, the largest bank sa Indo-Pacific region based in Australia, ANZ. Sabi niya, PH economy is gloomy. Malamya. Kulang sa potential. So, bakit? Depende yan sa leadership. Wala Parang, di ba, Senator Subiri, nanawagan na siya sa presidente na, Mr. President, whip your cabinet secretaries non-performing. Bunalan mo, paluin mo na. Kasi, nakapagsalita ng ganyan ang ating Senate President, dahil yung grabing pagbaba ng rating ni PBBM, nadamay si Senate President Subiri, lahat sila lumagapak ang rating. Bakit? Dahil hindi makontrol ang pagtaas ng presyo, lalo na bigas. Ang inflation ng bigas for September alone is 17.9%, the highest in 16 years. Tapos, yan yung ipagmamayabang ng Pangulo na 20 pesos per kilogram of rice. Ang daming nabudol. Isa na ako, nabudol naniwala. Nung campaign period pa last year, dinidepensahan ko yung 20 pesos per kilogram rice. Sabi ko, pwede yan. Dahil bilang mga Pilipino, napatunayan na natin, exporter tayo ng bigas, panahon ng Marcos Sr. Kaya pag nanalo ang Marcos Jr., sigurado, mag-i-export din tayo. Laking hiya ko. I was totally wrong. Kasi, ngayon na nga, naging 60, naging 80 pesos na per kilogram of rice.
Tapos nag-price cap kunuhay, wala rin. Noong September na nag-price cap, lalong tumaas yung yung inflation. So, sufficiente naman ang supply natin ng bigas. Hindi naman tayo nagkukulang. Bakit tumataas ang presyo ng bigas? Smugglers and hoarders. Ang Pangulo, ano sabi niya? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Asa naman ang imong mga nakasuhan, Mr. Pangulo? Pati pangalan, hindi nyo may pangalan. Ano yung binanggit ng Pangulo? Nakakahiya eh. Babanggitin niya sa speech niya, saan ba yun? Sa Pasig ba? Taguig? Sabi niya, kinasuhan na natin ang 4 na mga smugglers. Kala ko may pangalan na. Mga rice mill man, pangalan ng rice mill. Gold Rush, FS Osicha, ano pa yung dalawa. Ano yun? Yun ang kinasuhan, mga rice mill. Kalukuhan, itong presidente natin ito. Kaya wala. Number 1 akong nabudol. At ito, balik tayo kay Secretary Jokno. Parang tingin ko, nawawalan na siya ng amor kay PBBM. Bakit? Yung price cap EO39, hindi kinonsulta si Jokno. Iba ang advisor. Kasi kung si Jokno, ayaw niya yung price cap. Ay, iba ang pinakinggan ni PBBM. Baba. Yung tariff, yung buwis ng imported rice, gusto ni Jokno, 0% tanggalin. Ni-recommend, hindi rin pinakinggan ni Presidente. Ibang pinakinggan. So, wala na. Lumalam yan na itong administrasyon ito. So, sana magbago pa sila kasi may pagkakataon pa kung gusto nila, kung sa Bisaya, magtarong mo. Pagbutihin nyo. Binutuhan kayo ng taong bayan to deliver the goods. Hindi yung kung ano-anong kalukuhan na pinaggagawa ninyo.